Suspect sa pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel kahapon natunto na. Kawawa naman yun, oh. May edad na yan eh. Lalaki, gusto umanong magiganti 5 oras ng hostage ng senior citizen. Clerk of court na nangikil umano para paboran ang kaso ng complainant nasa kote sa kanya mismong opisina. Matapos ang 2 araw na state visit sa Brunei, Pangulong Bongbong Marcos tumulak naman pa Singapore. Tag-ulan opisyal nang nagsimula. Pagbaba ng taripa sa imported na bigas iminungkahi para mapababa ang presyo nito ng 4 hanggang 5 piso. Mga inaresto sa Parañaque na sangkot umano sa human trafficking at online scamming, pinaniniwala ang nakatakas sa naunang ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac ayon sa PAGCOR. Kawalan ng alternatibong tawiran habang ginagawa ang footbridge sa isang highway sa General Trias, Cavite, idinulog kay Kapuso Action Man. At Asia's Limitless star, Julian San Jose, stunning at 30 sa isang photoshoot, magiging busy sa mga project abroad at may big announcement pa. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Ayan, tag-ulan na! Opisyal nang dineklaraya ng Pag-asa ngayong araw. Bukod sa madalas ng pag-ulan itong mga nakalipas na araw, nariyan din ang pagdaan ng bagyong Aghon. Nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility si Aghon, pero patuloy nitong hinahatak ang hanging habagat. Kaya ihanda na ang mga payong, kapote at hoodie. Ang iba pang latest sa lagay ng panahon, ihahatid po namin maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hawak na po ng mga otoridad ang suspect sa marahas na pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel kahapon. Sa tulong ng CCTV, natunton at nadakip siya sa lungsod ng Pasig kaninang umaga. Away kalsada ang tinitignang anggulo dahil nagkagit-gitan umano ang sasakyan ng suspect at biktima bago ang krimen. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kuwang ito ng CCTV sa southbound lane ng EDSA bago sumapit ng EDSA Ayala Tunnel sa Makati. Natukoy ng mga pulis kung kailan at saan umano pinaputukan ng suspect na lula ng itim na Mercedes-Benz ang 65 anyos na driver ng puting Toyota Innova alas 2:30 kahapon. Yan po yung Innova, ito po yung Juan. So dito pa lang binaril na niya. Tapos dire-diretso kasi moving ito, so dire-diretso pa rin. And ito, dito na pumunta. So parang naghiwalay sila. So yung sa pagbaril po nito, dito po pumasok sa back ng right. Tapos tumagas po dito sa yung driver side dito. And then lumabas po dito sa leg niya. Ang naturang CCTV rin ang nagbigay daan para agad na matunton ng mga otoridad ang suspect. Hindi nakita sa Las Piñas, hinahanap po talaga. Then they found out, nandun po sa Pasig. Iniharap kanina ng pulisya sa media ang suspect na isa umunong negosyante at nadakip alas 7 ng umaga kanina. Ang nakikitang anggulo ng pulisya, road rage. Per the testimony of one of the living witness, kasakay dun sa Innova mismo, she is telling that merong gitgitan sa kalsada. So that shows yung motive. Nabawi sa suspect ang isang caliber .40 pistol na nagmatch umano sa naiwang basyo sa crime scene. Airtight or conviction of this case is the matching of the recovered empty shell dun sa crime scene na minatch natin dun sa firearms that was seized. Nagmatch yun. Hindi pinagsalita ang suspect nang iharap sa media kanina. Naharap siya sa reklamong murder.
Tiniyak naman ni DILG Secretary Benjamin Abulos Jr. na tututukan nila ang kasong ito para makamit ng pamilya ng biktima ang hustisya. Matibay po itong ebidensya to. Huwag kayong mag-alala, talagang yung justisya ho talaga, makakamit po natin ito. We will see to that. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Pagdusahan ng suspect ang ginawang pagpatay. Yan ang mensahe ng mga kaanak ng biktima sa paumaril sa EDSA Ayala Tunnel. Ayon sa asawa ng anak ng biktima, mabait na tao ang kanilang tatay na maglilimang buwan pa lamang na driver sa Metro Manila. Nakatanggap lang daw sila ng tawag na naaksidente kahapon ng biktima. Nagulat daw silang nasawi ito dahil may tama pala ng bala. Sa kwento ng kanilang kasambahay, nakasama noon ang biktima, pauwi na sila nang mangyari ang paumaril. Bago yan panay raw ang busina ng driver ng mamakaling sasakyan na nasa kanilang likuran kahit nasa tamang linya naman daw sila. Samantala, nakatakdang dalhin ang mga labi ng nasawing driver ngayong gabi sa Tarlac. Dahil umano sa kagustuhang makaganti ng hostage ng senior citizen, ang isang lalaking kalalabas lang ng kulungan. At nakatutok si Jonathan Andal. Ito nangyayaring hostage taker dito. Sa maliit na bintana, kinakausap ng mga pulis ang 28 years old na armadong hostage taker na hawak ang isang lolo na 64 years old. Kasi kawawa naman yun, may edad na yun eh. Kahapon ito nangyari sa barangay San Antonio, Parañaque. Para mapasuko ang suspect, isang pulis ang magtatangkang lumapit. Ikaw ay lumabas muna, mag-usap tayo. Pare, walang nakatutok sa'yo, pare, walang nakatutok, ha? Ha? Papasok ako, ha? Pare, mag-usap tayo, tol. Hawak ng pulis ang isang cellphone para ipakausap sana ang suspect sa kapatid nito na nasa Bohol. Mag-usap kayo dalawa, magkapatid. Pero hindi ito umubra. Tawag uli ako sa'yo maya-maya, ha? Sa isang punto, nang hingi pa ng malamig na tubig ang suspect. Paano to? Napasuko ang suspect makalipas ng 5 oras nang kumbinsin daw ito ulit sa telepono ng kapatid sa tulong ng mismong hepe ng Parañaque Police na marunong ding magboholano. Doon na pag-alaman na kakapyansa lang pala ng suspect nitong Abril sa kasong illegal na pagmamay-ari ng baril. Kaya niya hinostage. Kaya yung gustong patayin mga to kasi malaking atraso sa kanya. Nakulong siya dahil sa mga to. So parang revenge, gusto niya mag-revenge. Pagpabenta ko ng mga gamit sa kanila, hindi nila binigay yung pera sa akin. For safety lang po ma'am sa akin kasi parang may balak sila sa akin kasi. Wala po mamaopera sa kanya. Pag lalabas daw po ako, ang gagawin na babarilin daw po ako. Nabawi sa suspect ang kalibre 38 baril na itinatanggi niyang kanya. Humingi lang po akong tawad sa biktima ma'am. 3 times na siya nakulong in violation of illegal drugs, robbery, and illegal possession of firearms. So pang-apat niya na pala ngayon. Serious illegal detention, illegal possession of firearms at alarm and scandal ang kakaharapin niya ngayong reklamo. Sabi naman ng barangay, hindi tagaroon ang hostage taker. Pero ang mga hinahanap nitong may atraso umano sa kanya, nasa drug watch list nila noong Desyembre pa. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Iminungkahi ng Finance Secretary na pababain ang taripa sa imported na bigas para mapababa ang presyo sa merkado ng 4 hanggang 5 piso kada kilo. Pero tutol dyan ang ilang grupo ng magsasaka. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa kabila ng harvest season na sumabay sa bumababang presyo ng bigas sa international market, mabigat pa rin daw sa bulsa ng mga mamimili ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ang maganda ngayon na pwede pang makain ng tao na mababa, 50. Ginagawa na lang nila, nagtitipid na lang sila, imbis na kukuha sila ng marami, konti na lang bibili nila. Si Maricel, para mapagkasya ang budget, bawas na lang daw sa ulam. Dati, kaya ko budgetin yung 1 kilo. Kasi dati kasi mga 40, 45, ngayon wala na nasa 50 hanggang 60 pataas na. Para mapababa ang presyo, mungkahi ni Finance Secretary Ralph Recto ang pagbaba ng tariff sa imported na bigas. Ayon sa Department of Agriculture, kung magagawa ito, maaaring bumaba ang presyo ng imported na bigas ng 4 hanggang 5 pesos per kilo. Sa ngayon, umaabot ng 54 pesos ang imported well-milled rice base sa pinakahuling price monitoring ng DA. Sa Executive Order No. 50 na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, lumalabas na nasa 35% ang kasalukuyang tariff rate. Actually, 40% yun in quota.
50% out quota yun, malaki yun. So kung ibababa pa to 17.5%, malaki ang magiging reduction. Initial estimate namin about 4 to 5 pesos reduction. Kahit ibaba yung tariff ngayon, say 15 to 20%. Ang initial computation nga namin, bababa yan 4 to 5 pesos from doon sa imported rice. Yung presyo noong bigas versus yung palay na 30, hindi masyadong maapektuhan yung mga farmers ngayon at the current farm gate prices that we have. Sakaling maaprubahan at maipatupad ang tariff reduction sa imported na bigas, mangangahulugan ito ng mas mababang revenue o kita sa pamahalaan. Bagay na tanggap naman daw ng DOF kung mangangahulugan itong makikinabang ang mga consumer. If winaway natin yung less than 10 billion na mawawala, hindi naman yun masyado nagmamatter if mapapababa talaga natin yung prices na mga 4 to 5 pesos. So on DOF's part, we're willing to forgo that tariff loss just to make sure na inflation also is down. Pero hindi dito pabor ang ilang grupo ng magsasaka. Kahit nagmumura yung imported, mahal pa rin yung bigas eh. Kaya yung natitipid na mga importer sa taripa, binubulsa nila, hindi nila binibigay sa consumer. So it's not a guarantee that if you reduce the tariff, the retail prices will go down. Kung mas malaki yung inaangkat natin doon sa bansa nila, dahil kailangan ng Pilipinas yung bigas, lalo lang nila itataas yung presyo. Compare sa kung maingganyo ang ating mga magsasaka, magtanim tayo dito, mas konti yung import, mas pabor yan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Abiso po sa mga dumaraan sa North Luzon Expressway, ipatutupad na simula June 4 ang ikalawang bugso ng dagdag singil sa toll. Sa mga daraan sa open system ng NLEX mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan, 5 pesos ang dagdag bayad sa mga Class 1 vehicle o yung mga kotse at SUV. 14 pesos para sa Class 2, kabilang ang mga bus at maliliit na truck. 17 pesos naman ang madaragdag sa toll ng mga Class 3 na sasakyan. Kung end-to-end po ang biyahe mula Balintawak hanggang Santa Ines sa Mabalacat, Pampanga, may 27 pesos na toll hike sa Class 1, 68 pesos para sa Class 2 at 81 pesos para sa Class 3. Walang takas kahit mahigit isang dekada nang nagtago ang lalaking kabilang umano sa mga pumatay sa isa pang lalaki na tumanggilang umano sa Tagay. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtitig. Makaraan ang halos 14 na taong pagtatago sa isang paupahan sa Santo Tomas, Batangas, dadakip ng mga pulis ang isa sa mga pinaghahanap sa Metro Manila dahil sa kasong murder. Palipat-lipat ito ng tirahan para di siya balata. Nagkaroon siya, nagpabalbas siya. Gumawa siya ng diskarte niya para di siya ma-identify agad. Ayon sa Special Operations Unit ng Eastern Police District, kabilang siya sa 5 lalaking sumaksak at nakapatay sa isang 24 anyos na lalaki makaraang tumanggi ng patagayin sa isang inuman noong December 25, 2010. Paskong Pasko. Sobrang lungkot po. Siyempre, nawala po yung aking anak. Walang kaalay-malay yung anak kong pinatay niyo. Nalok niya itong tumagay at nung tumanggi itong biktima, medyo nagkaroon sila ng agrumento o pagtatalo. Isa sa kasama nila, biglang tumayo, armado pala ito ng panaksak at biglang nalang induyan at pinagsasaksak itong ating biktima. Agad itong ikinamatay due to multiple stab wounds. Hindi nagbigay ng komento ang suspect sa amin na nakakulong ngayon sa Navotas Police Station pero sabi ng mga pulis. Nado naman siya dun sa nangyaring krimen. Encourage namin sila na sumuko na lang para maayos itong kaso na to. 4 na iba pang suspect ang pinaghahanap. It's a big help for us, those tips provided by concerned citizens. So because of their help, we were able to arrest this wanted person involved in heinous cases. Natutuwa po ako dahil nahuli na po yun kasi sobrang tagal na rin po yun. Sana sumuko na po kayo para mapagdusahan nila yung mga kasalanan nila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.
Susubukang mag-gain ang mosyon ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa Korte Suprema laban sa desisyon nitong ilipat sa Quezon City Regional Trial Court ang dalawang kaso mula Davao City. Kasunod yan ang pinayagan ng mataas na hukuman na hiling ng Justice Department na ilipat ang venue ng mga kasong may kinalaman sa child abuse laban kay Kibuloy. Ikinagulat nga raw ng kampo ng pastor ang desisyon at sinabing posibleng may paglabag yan sa due process dahil hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan. Posible rin daw maituring itong pag-atake sa hudikatura dahil dinesisyonan ng Korte Suprema ang hiling ng walang basihan ang mga alegasyong magiging bias ang Davao City kung ito ang dirinig sa mga kaso. Dagdag pa ng kampo ni Kibuloy, ang paglipat ng venue ay malaking abala sa mga akusado, kanilang pamilya at maging mga testigo na kakailanganin pang gumastos at bumiyake para dumalo sa mga pagdinig. Gayunpaman, susunod pa rin daw ang kanilang kampo sakaling manindigan ng Korte Suprema sa kanilang ruling. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may tuturing na major breakthrough ang desisyon ng Korte Suprema para malaman ang katotohanan sa likod ng mga akusasyon kay Kibuloy. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Jam-packed ang premiere night ng bagong pelikula ni Kelvin Miranda na dinaluhan din ng ilan sa kanyang showbiz friends. At grateful din si Kelvin sa kanyang award mula sa Jinseo Arigato International Film Festival. Makichika kay Lars Santiago. Filled with excitement ang pagbabalik taping ni Sparkle star Kelvin Miranda para sa Encantadia Chronicle Sangre. Medyo unexpected ng mga pangyayari kasi unang beses ko nasaksihan kung anong klaseng meron mundo si Adamus at anong klaseng mundo ang Encantadia. Lalo raw siyang na-excite nang isuot niya ang kanyang costume at kinuna ng mga eksena bilang si Sangre Adamus. Excited na ako na magsunod-sunod na rin ang aming pagtitaping para mas, alam niyo yun, mas ma-explore ko pa, mas marami pa akong matutunan about kay Adamus. Kauuwi lang galing Japan ni Kelvin matapos dumalo at manalo sa Jinseo Arigato International Film Festival. Memorable para kay Kelvin ang manalo ng Prolific Dramatic Actor Award. Nagpapasalamat po ako sa mga nagtiwala at pumili para mailagay po ako sa pagkilala na yun nung gabi na yun. So, masayang-masaya po talaga ako, sobra. Naging matagumpay rin ang pagpapalabas doon ng kanyang bagong pelikula na Chances Are You and I bilang opening film ng nasabing film festival. Overflowing support din ang natanggap ni Kelvin sa premiere night ng pelikula dito sa bansa. Dinagsa ng fans at casual moviegoers ang sinehan. Present pati ang mga kapwa sangre ni Kelvin na sina Faith Da Silva at Angel Guardian. Alam namin kung gaano niya or nilang lahat pinaghirapan itong pelikula na ito. And it's nice to support yung mga pelikula ng Pilipino. Alam naman natin gaano kagaling na aktor si Kelvin and excited ako na makita yung tambalan nilang dalawa. If there's a word bigger than grateful, that's it really. This is all God's work. Honestly, sobrang hindi po namin in-expect that there would be so many people. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. At susunod, ilang residente sa General Trias, Cavite, pahirapan ang pagtawid dahil sa nasirang footbridge. Pagbaon na lagi ng payong, Pag-asa dineklarang nagsimula na nga ang tag-ulan. At ang mga paghahanda para sa Season 6 ng The Clash ni Ay de las Alas na uuwi na sa Pinas ngayong Hunyo. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. Sa Pasay City, nag-ikot kanina ang MMDA para paalisin ang mga iligal na nakaparada at iba pang harang sa daan.
Nagka-tensyon pa sa isang punto nang sitahin ng isang kainan na ilang beses na raw nilang pinagsabihan. Nakatutok si JP Soriano, exclusive. Isa sa mga pinakamadalas makaranas ng napakatinding traffic tuwing rush hour, ang Jose W. Diokno Boulevard sa Pasay City. Kaya ito ang naging sentro ng operasyon ng MMDA. Ang may-ari ng sasakyang ito natagalan bago na-isyuhan ng ticket. Ayaw pong bigay ng lisensya. Kumain lang daw po siya. Kaya lang po kasi nakapark po sa kalsada. Ang ibang motoristang nasita, kanya-kanyang paliwanag sa MMDA. Pumili lang po ako ng tinapay, saglit lang po. Pumili lang po ng mami. May sakit po kasi misis ko. Ang mga staff ng kainang ito, hindi na magkanda-ugaga sa pagtabi ng mga gamit nilang nakaharang sa bangketa na dapat ay daanan ng tao. Ayon sa MMDA, mahigit 10 beses na nilang binalikan ang tindahan at pinatatanggal ang tolda na siyang pinuwestuhan ng mga kumakain sa bangketa. Kaya nang kukunin na ng taga-MMDA ang tubong ito na siyang pinakapundasyon ng tolda ng kainan. Nagkaroon ng tensyon. Kuhain namin yan. Bibigyan namin yan. Bibigyan natin yan. Isinakay sa truck ang bakal kasama ang iba pang nakumpiskang gamit ng kainan. Trabaho kami ng marangal, ganyan pa itutulong nila, ganyan pa ano nila. Pero ano po masasabi niyo doon sa sinasabi nila na sidewalk daw po ito? Nagtanggap naman namin, sir. Pag nagsasabi naman po sila, nagliligpit naman kami, sir. Ilang beses na kayo pinagbigyan ng ligpitin. Anong ginagawa nyo? Pag clearing, alis. Pag alis ng clearing, balik. Ang mga sasakyang di makita ang driver agad tino. Gaya ng coaching ito at isang modern PUV jeep. Sunod na pinuntahan ng MMDA ang sikat na paresan sa lugar. Ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa kalsada agad tinikita ng MMDA. Ang ilang gamit ng kainan na nasa bangketa agad ipinasok sa bakuran ng kainan. Yes po, ticket lang po sir. Babayaran niya lang po sa land bank o bayad center. Sabi kasi kanina, sir, pwede naman daw kung kakain lang. Ang isa namang ito, nakiusap pa sa MMDA. Kung pwede, tapusin ko na lang yung pagkain ko. Kasi mga 5 minutes lang naman eh. Does not give you na the authority na para iwan pa rin yung kotse. Dapat yan, pag natikita po, aalisin nyo yan. Ang laki na po nung signage natin, no parking anytime. That's already a blatant disrespect of the law. Hindi po pwede. Pasensya na po, ha? Ayon sa Pasay City Traffic Bureau, meron silang regular na operasyon sa Jose W. Diokno Boulevard. Palagian rin daw nilang sinisita ang mga iligal na pumaparada sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ilan pang kasunduan ang nilagdaan sa ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Brunei. Bago naman tumulak pa Singapore, sinagot ng Pangulo ang ilang tanong tungkol sa pagpalit ng Senate leadership. At mula po sa Brunei, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, sa pagtatapos ng state visit ni Pangulong Marcos dito sa Brunei, ay humarap po siya sa media. At isa nga po sa mga isyong sinagot niya ay patungkol sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Pero bago po yan, ay humarap din po siya sa mga negosyante at hinikayat sila na mag-invest sa Pilipinas. Sa kanyang pagharap sa media matapos ang kanyang aktibidad sa Brunei, sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tanong kaugnay sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Sabi niya, kinausap siya ni Senador Francis Escudero bago ito maganap. Matatanda ang nagbitiw bilang Senate President si Senador Juan Miguel Zubiri kamakailan at pumalit sa kanya si Senador Francis Escudero matapos makuha ang suporta ng nakararaming senador. When did I know? The minute they started. Actually, it was Senator Cheese. The minute he started thinking about it, he already brought it up and he said, I think I'm going to try to be the SP. What's my situation? What do you think? Pero sabi ni Marcos, wala siyang kinalaman sa nangyari. The decision to change the leadership is not made by me. It was made by the senators. I was basically informed at every step of the way.
But it moved so quickly as well. Of course, we knew the state of the voting. Then when that was still being collected, the votes were still being collected by Senator Cheese. Alam na namin kung ano yung lalabas na numero. Matatanda ang sinabi ni Zubiri na maaaring napalitan siya bilang Senate President dahil nabigo siyang sundin ng utos ng tinawag niyang powers that be. Nang tanungin si Marcos tungkol dito, I guess if you're Senate President, the only power that be is the President. So I'm not sure what he is referring to. reaksyon naman ni Zubiri, No comment na ako dyan sa kanila. Bahala na sila. Ang taong bayan ng humusga. Ladies and gentlemen. dito sa Brunei, dumalo ang Pangulo sa isang business forum at nakipagpulong sa mga negosyante ng Brunei. Kasama niya ang ilang miyembro ng gabinete at ilang negosyanteng Pinoy. Pumirma sa Memorandum of Understanding ang Philippine Chamber of Commerce and Industry at ang National Chamber of Commerce and Industry ng Brunei. May nabuo ring Memorandum of Understanding sa agrikultura ang mga negosyante. May mga hakbang na raw na ginawa para mapabilis ang pagpasok ng mga mamumuhunan sa bansa. So I enjoin the business leaders of Brunei to seriously consider the Philippines as your prime investment destination. Sa turismo naman, nais daw buksan ng Tourism Department ang Mindanao sa mga bisita mula sa ibang bansa na naghahanap ng destinasyon na Muslim-friendly. Kasama na dito yung pagbubukas ng mas maraming flight para naman daw mas maraming taga-Brunei ang makpamasyal sa bansa. Kagabi, dumalo ang Pangulo sa Royal Banquet na inihanda ng Sultan ng Brunei. Dito, binigyang diin ng dalawang leader ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Brunei Darussalam is committed to further strengthen these important relations, to protect and safeguard our common aspirations. We are now presently faced by many global challenges for which Brunei and the Philippines have very many common interests. And so it is important that we continue to work together on a bilateral basis. Vicky, bago mag-alas 5 ng hapon ay tumulak na papuntang Singapore ang Pangulo at inaasahan po na nandun na siya sa mga oras na ito. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Bandar Seri Begawan, Brunei. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Nababahala ang ilang taga General Trias sa Cavite sa peligroso umanong pagtawid sa kalsada. Ito'y dahil sa kawalan ng maayos na alternatibong tawiran habang kinukumpuni ang footbridge sa kanilang lugar. Idinulog nila yan sa inyong kapuso, Action Man! Nasira at kasalukuyang ipinapagawa ang footbridge sa bahaging ito ng Antero Soriano Highway sa General Trias, Cavite. Pero mula Disyembre ng nakaraang taon, wala raw na ibigay na alternatibong tawiran para sa mga pedestrian. Nakakatakot pong tumawid dito kasi lalo na't napakarami pong sasakyan kagaya niya. Ang lalaki po ng mga sasakyan. Ang mga tumatawid walang magawa kundi makipagpatintero sa mga sasakyan. May nabalitaan lang po ako na bangga. Napasok din po. Konting pagkakamali mo sa pagtawid buhay mo talaga yung kapalit niyan. Maging ang traffic enforcer na naka-duty sa lugar, aminadong delikado ang pagtawid doon. Napakadami pong sasakyan. Kailangan po talagang mabantayan po ang mga tatawid kasi yung iba po sa sobrang nagmamadali na didisgrasya po. Kailangan po natin ng sa pedestrian po may mga guhit pong kulay puti po ba yun? Yung para makatawid ang tao po. Dumulog ang inyong kapuso, Action Man, sa City Engineering Office ng General Trias, Cavite. Nagkaroon po kasi ng malaking pinsala yung existing na footbridge natin. So, nag-request tayo sa DPWH na ito ay maiayos. At agad naman silang tumugon. At ngayon nga po ay natanggal na po yung existing footbridge at sinisimulan na po itong gawin uli. Sa ngayon ay naisapinal na ang plano para sa gagawing footbridge na nagkakahalaga ng 23 million pesos at
target matapos ngayong taon. Magkaroon additional po access doon sa loob ng property. So dalawa na po siya para mas safe po yung mga empleyado at saka mas accessible na po sa kanila. Steel structure pa rin po siya. Then tutulong po ang city government para magkaroon po ng mas maganda po na magkaroon po siya ng canopy para hindi po mainitan ng ating mga empleyado. Habang hindi pa natatapos ang footbridge, naglagay na ng maayos na pedestrian lane ang City Engineering Office sa lugar. Slow down po at saka nakalagay doon na may pedestrian crossing talaga siya. Aasahan namin ang pangako ng General Trias City Engineering Office na magagawa ngayong taon ng footbridge. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Looking forward na si comedy queen Ai de las Alas sa kanyang pagbabalik Pinas this June. Bukod sa kaabang-abang na twist sa bagong season ng The Clash, excited na daw siyang mag-guest sa anong Kapuso show? Makichika kay Larson Tiago. Ngayon pa lang nag-aabang na ako ng mga isusuot ko. Nag-iisip ako ng mga gimmick ko. At saka nag-iisip ako ano gagawin ko sa mga damit ko. Eto na, game na ulit. Ready at sobrang excited na si Ai de las Alas sa Season 6 ng The Clash. Mismong siya, inaabangan daw ang mga twist sa show na maging silang mga judges ay nagugulat. Ang maganda kasi sa The Clash, every season, marami siyang twist na surprisingly para sa mga taong nanonood and surprisingly rin para sa amin. This June, uuwi sa Pilipinas si Ai para sa graduation ng bunso niyang anak. Planchado ng araw ang kanyang schedule next month. Gagraduate yung anak kong bunso, si Andre. And then after nyan, pupunta ako sa Japan dahil may show po ako sa June 15 and 16. And then sa August because of The Clash. Open din daw siya sa mga guesting sa iba't ibang show ng GMA. Pero may isang show daw talaga kung saan niya gustong mag-guest. Yung mga guesting ko, inaayos na nila habang nandyan ako sa Philippines, habang nagtitaping ako ng The Clash. And I hope makapag-guest ako sa ganito, sa ganyan. Sana makapag-guest ako sa Abot Kamay. Habang wala pa yan, sa ngayon, abala muna si Ai sa sinimulan niyang kumpanya sa Amerika. In process pa, kasi kaka-meeting ko lang dun sa accountant. Kung ano yung gagawin namin na corporation name. Oo. Pero under doon, itong Martinez skincare. Kasama ni Ai ang dati niyang makeup artist na si Marlo Colina na ngayon ay isa ng nurse, esthetician at negosyante sa Amerika. Si Marlo rin ang naging daan para magtayo si Ai ng sarili niyang kumpanya. Lar Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Tutukan! Mga plantang matagal nang naka-force outage, nagpapalala sa kakulangan sa supply ng kuryente sa bansa. At mga sinalanta ng bagyong Agon sa Lucena City, hinatira ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 Oras. Matapos ang mga aktibidad sa Brunei, diretsong Singapore si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa ilang pulong kabilang ang Asia Security Summit. Nagpahayag din siya ng pagkabahala kaugnay sa banta ng China na i-detain ang anilay mga trespasser sa kanilang border sa karagatan. At live mula sa Singapore, nakatutok si Chino Gaston. Chino! Vicky, mag-aalas 5 ng hapon, dumating dito sa Singapore ang Pangulong Bongbong Marcos para sa Shangri-La Dialogues ng International Institute for Strategic Studies. Haharap ang Pangulong Bongbong Marcos sa 21st Asia Security Summit o Shangri-La Dialogue para magbigay ng keynote address
Ang Shangri-La Dialogue ay taunang defense and security forum na dadaluhan ng 500 delegado mula sa 40 bansa. It's a recognition that there are challenges that are facing the Philippines specifically, and not only the Philippines, but this affects the region and it affects the world. Nang tanungin tungkol sa pagdeklara ng China ng unilateral fishing ban, sabi ng Pangulo hindi naman daw ito bago. Pero nagpahayag siya ng pagkabahala sa banta ng China na idetine ang anilay mga trespassers sa kanilang border sa karagatan. The new policy of threatening to detain our own citizens, that is different. That is an escalation of the situation. So yes, it is now very worrisome. Sabi ng Pangulo, lahat daw na paraan ay gagamitin para matigil ang agresibong aksyon ng China. Number one, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. And secondly, allowing our fishermen to fish. Let's start with that. And if we can get to that, then we can move to the next step and to see if there is a way to resolve all these claims. Vicky, sa Biyernes naman makikipagpulong ang Pangulong Marcos kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, pati na sa dating Prime Minister na si Lee Hsien Loong. Nakatakdaring magpulong ang Pangulo sa bansang Lithuania. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Kasunod ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, tiniyak ng China na walang dapat ikabahala sa pagpapatupad ng regulasyon ng kanilang Coast Guard. Ayon sa China Foreign Ministry, ang hakbang na ito ay may layong mapanatili ang anilay kaayusan sa karagatan, kaya walang dapat ikabahala kung wala namang ginagawang anumang iligal. Pagdidiin nila, ang Pilipinas naman daw at hindi ang China ang nagpapalala ng sitwasyon sa South China Sea. Bukas din daw ang China na makipagdialogo sa Pilipinas, ngunit dapat ay sinsero sa pagpapatupad ng resulta ng mapag-uusapan. Ibis na umunoy, mangudyok. Hinihinalang tumakas sa naunang ni-raid na pogo sa Bamban Tarlac ang mga inaresto sa Parañaque na sangkot umano sa human trafficking at online scamming. Nakatutok si Mav Gonzalez. Noong May 2, 10 Chinese national at isang Pilipinong bodyguard nila ang inaresto sa multinational village sa Parañaque sa raid ng PAGCOR at PNP-CIDG dahil sa human trafficking at online scamming. Nakumpiska sa kanila ang mga cellphone, computer, credit cards, Chinese documents at 2 vault. Si Senador Sherwin Gatchalian nagpapatawag ng malalimang investigasyon ukol dito matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga residente. Ayon sa PAGCOR, pinaniniwalaang ang mga naaresto sa multinational ay nakatakas sa naunang raid sa Bamban Tarlac, bagay na sinang-ayunan ni Gatchalian. Itong mga sindikato na ito, umiikot lang sila. Ayon sa ilang homeowners, hindi ito ang unang beses na may ni-raid na establishmento na konektado sa pogo sa loob ng multinational village, kaya nangangamba raw sila. Nothing against the Filipino Chinese or any Chinese coming here on a legitimate basis, legal basis. It's just that we're alarmed now that there are so many illegal activities that were, raided in Multi. Nakita rin daw nila na may malalaking estruktura na itinatayo na lampas sa 3-story regulation sa village nila. Okay, when we saw Bamban, dun kami na, the structures are so similar. The process of applying for, stickers and IDs and also the construction. Some are using already local identification. Okay, passports, birth certificate, driver's license, postal IDs, and all these things. Oh no, not at all. They can even speak Tagalog po. Ang isa pang homeowner, personal daw nakita ang isang babaeng tumalon mula sa isang mataas na apartment na puro Chinese ang tenant. One young teenager, a girl, who jumped from 3rd floor going down na parang tumatakas. I reported that to our security
They went to that house, and then after that, I don't know what happened. She was limping, going away, pero hinabol siya ng mga Chinese and security people. Meron din daw mga establishmento na tanging mga dayuhan lamang ang pinapayagang pumasok. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, tag-ulan na po ang pagdaan ng bagyong Aghon at pag-iral ng habagat na nagpaulan nito mga kalipas na araw ang naging daan para ideklara na yan ng Pag-asa. Tanghali kanina nang nakalabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon at patuloy na ang paglayo sa bansa. Habang lumalayo yan, hinahatak o pinalalakas pa rin ito ang Southwest Monsoon o hanging habagat. Saan-saan kaya uulan bukas? Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang may ulan na bukas sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Pangasinan, Mindoro Provinces at Palawan. Bandang hapon, uulan na rin ang iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan po kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo sa Panay Island, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Dito naman sa Metro Manila, gaya kanina'y mataas din ang tsansa ng ulan bukas kaya huwag kalimutang magdala ng payong o kapote at mag-monitor ng rainfall advisories ng Pag-asa. Paglilinaw mga kapuso, kahit opisyal na ang tag-ulan, hindi po ito nangangahulugang laging tuloy-tuloy o araw-araw ang ulan. Pwede pa rin magkaroon ng monsoon breaks at pwede pa rin maranasan ng mainit na panahon sa ilang lugar pero maaring hindi kasing tindi noong tag-init. Samantala, may bagong cloud cluster o kumpol ng mga ulap na namataan sa kanlurang bahagi ng bansa sa labas ng PAR. Sabi ng Pag-asa, posibleng ma-develop yan bilang low pressure area. Kaya patuloy nating tututukan sa mga susunod na araw. Matapos po ang pananalasa ng bagyong Aghon sa probinsya ng Quezon, isa sa matinding napuruhan ay ang Barangay Cota sa Lucena City. Marami sa gamit ng mga residente ang inanod ng baha at nabalot sa putik. Kaya sa ilalim po ng Operation Bayanihan, agad na nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa lugar upang maghatid ng tulong. Hindi pinatahimik ng nagngangalit na bagyong Aghon ang Purok Matahimik Isla, Barangay Cota sa Lucena City. Halos umabot na sa bumunga ng bahay ang baha. Si Jenny, isinakay na lang daw sa banyera ang mga anak para mailigtas. Pero may isang mahalagang bagay daw ang hindi niya naisalba. Ang nag-iisang school uniform ng anak na isusuot pa naman sana niya sa kanyang graduation. Bilang isang ina po, masakit. Hindi mo po magawa na mapag-graduate siya ng maayos. Wala na po akong magagawa. Umahid na po. Para po makapagtapos ko yung pag-aaral. Matulungan po magulang ko. Pilit na isinalba ni Jenny ang uniforme. Babalawan na lang po namin, lalabhan para po may masuot po siya. Yung pantalon nga po, yun nga po, umagos. Tapos nga po yung sapatos po niya, wala na po kahit kabiyak. Ang GMA Kapuso Foundation ay agad na nagtungo roon para magbigay ng food packs at nagsagawa rin ng feeding program sa 4,200 katao. Sobrang nakakalungkot yung kalagayan ng Barangay Cota. At least ngayon, wala na yung bagyong Aghon. Eto, nakakapagbigay tayo ngayon ng tulong. Ang Southern Luzon Command ay parati kong nandito nakaantabay at willing always to be a partner in providing all the necessary personnel or equipment. Ang GMA Kapuso Foundation po ang unang nakapagbigay dito ng gantong kalaking tulong sa aming barangay. Samantala, may hiling naman si Jenny para sa anak. Sana po, mayroon naman po mga ano, susuotin ng anak ko. Kahit yun lang po, susuotin lang po niya na maayos sa pag-graduate niya. Matupad kaya ito? Lumabas sa dokumentong hawak ni Senador Sherwin Gatchalian ang pangalan ng isang Chinese national na posibleng biological mother o mano ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Bukod pa yan sa posibleng co-warranto case ng Office of the Solicitor General laban sa alkalde. Nakatutok si Mav Gonzalez. Magpupulo ngayon ang team na binuo ng Office of the Solicitor General ukol sa posibleng co-warranto case laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go. We'll gather and finalize, consolidate all available evidence
And on the basis of this evidence, we'll determine exactly what course of action, what kind of legal action or complaint we are going to file. Sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, ibang usapin kung may kriminal na kaso laban kay Go. Kung merong corruption involved, kung merong violation of maybe gambling regulations and so forth and so on, or merong misconduct on her part, that's a totally different matter. Kung may possible criminal behavior, then we leave that to the DOJ. Kung may possible misconduct on the part of the mayor, then we leave that to the DILG. May napuna naman daw si Senator Sherwin Gatchalian sa dokumento ng pig farm ng pamilya Go. Makikita raw dito ang pangalan ng mayora, dalawa niyang kapatid, ang ama nilang Chinese at isang Wen Yi Lin. Sila rin ang incorporators ng embroidery shop ng pamilya Go. Family business niya, itong si Wen Yi, nandoon lahat eh. No, consistent nandoon si Wen Yi. At yung tinignan namin ng travel records, yung tatay niya, si Guo Jiangjong at si Wen Yi traveled 170 times in a span of 6 years. So, madalas silang bumabiyahe as a couple. Personal analysis ko, baka ito yung biological mother niya. She's Chinese citizen. Based on the Bureau of Immigration records. Galing sa Bureau of Immigration, yung yung flight records, Chinese citizen siya. She carries a Chinese passport. Sabi pa ni Gatchalian, ang address ng embroidery shop na ito nasa Valenzuela. Kalapit lang daw sa tirahan ng senador. Kilala rin daw doon ang Wen Yi Lin na ito. Itong taong si Wen Yi, I'll just show to, parang pinapakilalang nanay niya, no, doon sa mga taga doon sa Valenzuela. So, ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Guo. Kung totoong Chinese din ang ina ni Go, In our system, we follow the bloodline. Legal implication na una-una yung mga documents na ginamit yung kanyang birth certificate. No? For example, passport niya, hindi na magiging Filipino yung kanyang passport. Yung candidacy niya, because nakasulat doon, are you a Filipino? Ang basis niya, no, yung birth certificate mo. sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Go. Pero una nang sinabi ng mayora na ang Pilipinang kasambahay nila na si Emilia Leal ang kanyang ina. Ito rin ang nakasulat sa kanyang birth certificate. Sabi pa ni Gatchalian, hindi tungkol kay Go ang pagdinig ng Senado. Pero kailangan daw kasing matuntun kung saan nanggaling ang bilyon-bilyong pisong ininvest sa Pogo Hub sa Tarlac, gayong maliit lang aniya ang kita ng mga family business ni Go. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kilalanin ang estudyante sa Talisay City na binalanse ang pag-aaral at pagtatrabaho para makapagtapos ng kolehiyo. Sa pagbabalik yan ng 24 oras. Nasa kote sa loob mismo ng kanyang opisina ang isang clerk of court na inireklamo ng pangingikil para umano paboran ang kaso ng isang complainant. Nakatutok si John Consulta. Agad binakuran ng mga tauhan ng NBI Cybercrime Division ang Clerk of Court ng Pasay RTC sa loob mismo ng kanyang opisina. Sa likod ng kanyang lamesa, sa kanyang paanan, na-recover ang paper bag na naglalaman ng 6 million pesos na mark money. So, Dinala lang niya dito. Dinala lang yan dito. abogado ba kayo? No, I'm not a lawyer. Meron ka lang sila. Pan lang ako dito. May karapatan po kayong manahimik. Nandito yung markman. Ano pong sabihin niyo, maaari pong gamitin laban sa inyo. Yes, I know, sir. Okay po. I know. Okay po. So refrain from talking. Nandito yung markman. Okay? Ayon sa NBI, naikasa ang entrapment operation laban sa 59 anyos na opisyal ng korte nang ilapit sa kanila ng Judicial Integrity Board at Korte Suprema para ireklamo ang umano'y panghihingi ng pera para magkaroon daw ng paborableng resulta ang kaso na isinampa ng isang complainant. We got the information from JIB, the Judicial Integrity Board, that an anonymous tipster informed them na may nangyayaring extortion sa Pasay Court. In exchange ng some amount of money, the subject judge, in this case, would decide in favor of one of the party in interest. Magkakaliwaan sila pag naibigay itong pera na galing sa
mga operatiba natin, iaabot naman ng Clerk of Court yung decision na signed mismo ni Judge. 5 million lang dapat yun eh. So 1 million na unang goodwill and then the 4 million balance ibibigay the next day dapat. But since hindi nag-push through yung unang usapan dun sa 1 million, ang naging whole amount na hiningi the next day was 6 million na. So in a span of less than a week, ganun yung amount na pinapaproduce sa kanila. Nang maibigay ang bayad, kaliwang ibinigay naman daw sa complainant ang 7 pahinang certified true copy ng desisyon na pumapabor sa kanyang kaso. It's highly significant. Sabi nga namin, usapan namin, once in a blue moon kasi yung case na to. Sa ating mga kababayan, mas maganda kung dito tayo sa tamang proseso within the legal confines. Kasi pag dito tayo umayon sa under the table, quote unquote, malaki kasi yung risk na pwede kang mabaliktad, pwede kang ma-estafa, at at the same time, pwede kang mahuli. And most importantly, pag ito ho naging practice, medyo wala ho magiging future ng ating bayan. Hawak na ng NBI-CCD ang mga computers ng Clerk of Court. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang inarestong Clerk of Court pero tumanggi ito. Naharap siya at ang judge ng RTC branch ng reklamong direct bribery, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. Inanunsyo naman ng Korte Suprema ang pagpataw ng 90-day suspension sa judge at kanyang Clerk of Court. Isa sa ilalim sa forensic examination ang mga nakumpiskang computer at cellphone units sa loob ng tinarget na Pasay RTC branch para makakalap ng karagdagang ebidensya. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Naglabas na ng pahayag ang kampo ng judge ng RTC branch kung saan nasa kote sa umunoy pangngikil ang isang clerk of court. Sa inilabas na pahayag ng abogado ni presiding judge Albert T. Cancino, sinabi nitong ikinalulungkot niya ang pagkakadawit sa pangalan at opisina ng kanyang kliyente sa kontrobersiya. Simula raw nang malaman ni Cancino ang insidente, voluntaryo raw itong nakipag-ugnayan sa investigasyon. Giit pa ng abogado ni Cancino, walang malinaw at kapani-paniwalang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa umunoy pangingikil. Sa kabila niyan, bilang hukom, patuloy raw na makikiisa si Cancino sa lahat ng investigasyon ng Department of Justice at Korte Suprema. Handa rin daw siyang harapin ang anumang reklamong isasampa laban sa kanya sa tamang forum. Huwag kayong matakot. Yan po ang mensahe ng Philippine Navy sa mga mangingisdang Pilipino kasunod ng dineklarang fishing ban ng China sa West Philippine Sea. Sabay niyan ang paninindigan na hindi kikilalanin ng bansa ang deklarasyon ng China. At nakatutok si June Veneracion. China is out of tune, out of step, out of their minds. Diretsahang pambabatikos yan ni Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, sa idineklarang fishing ban ng China. Mula nang magdeklara ang China ng taunang fishing moratorium sa West Philippine Sea noong 2021, hindi naman daw talaga ito ipinapatupad. Sa report ng AFP, patuloy daw ang pangingisda ng mga Pinoy sa West Philippine Sea, partikular sa Panatag Shoal. Huwag kayong matakot, magpatuloy lamang kayo at the AFP and the entire government is behind you. Sa latest monitoring ng AFP, 19 na lang ang Chinese vessels sa Panatag Shoal. Di hamak na mas konti sa 55 mula May 14 to 20. Napansin ang pagbaba ng bilang makaraan ng civilian mission ng atin ito koalisyon. Yun nga lang, may namataan namang Chinese vessels sa Sabina Shoal at Julian Felipe Reef. Bago pa man magdeklara ng fishing ban ang China, mas pinalakas na raw ng Armed Forces of the Philippines ang deployment ito ng mga naval assets sa West Philippine Sea para protektahan ang interes sa bansa at ng mga Pilipinong mangingisda. So we affirm that it is well within the rights of our people to fish or sail within our territorial waters. Palalakasin din daw ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagbabantay sa West Philippine Sea lalo na sa Panatag Shoal. At kung pangangatawanan ng China ang nauna nitong banta ng mga aresto ng trespasser, pwede raw silang kasuhan ng illegal detention. Sabi ng BFAR, 7% ang national fisheries production ng bansa ay mula sa West Philippine Sea. We don't recognize ang ganitong fishing ban binanggit ng China. There's no reason for us to prevent or to advise our Filipino fishermen not to be engaged in fishing in these areas. Dahil again,
ang naturang ban lamang ng China ay illegal at wala silang tamang basihan. Wala pa pong epekto sa supply sa ngayon. Walang dapat pumigil sa ating mga mangingisda na maglayag doon sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Dream come true para sa ilang Gen Z teens na nakibahagi sila sa Signed for Stardom 2024. Kilalanin din natin ang fresh new faces na bahagi ng Sparkle family. Makichika kay Nelson Canlas. Fresh and dynamic ang Gen Z signees sa final batch ng Signed for Stardom 2024. Sparkle teens Liana May and Gea Misha continue to soar. Another opportunity na naman po yung dumating sa akin, and sobrang blessed lang po ako na yung GMA hindi po pinapabayaan. Through all of yung mga learnings po, through yung mga support ng GMA, I was able to realize I had the newfound love for acting, hosting, dancing. If you're scared, it's okay, I'm with you. Dreams do come true at tuloy-tuloy rin ang pag-arangkada ng first and only P-pop group ng Sparkle, ang Cloud7. Game po kami kasi we went into this industry not just to sing and dance. Siyempre all around po gusto po namin. Ready po kami to take on anong challenge ang ibibigay po sa amin. Ipinakilala naman ng Sparkle ang showbiz new faces na sina Dylan Menor, Nikki Van, Gio Mana, Dominic Pangilinan at Olive May. And I'm very excited to, showcase my talents, my skills. Since I was 5, I really loved acting, and now I can finally showcase my talent here. I'm very excited and I'm very thankful and grateful for everyone who pushed me to be here. Pangarap ko lang dati talaga na pumunta ng GMA. Ngayon na nandito na ako, I'm very grateful. I'm looking forward po to expressing myself more. Kasama rin sa Signed for Stardom ang prime actor na si Gary Estrada. 98% of my TV appearance, TV guesting, 98% of that sa GMA. So, nung nag-decide ako to have a second wind on my career as an actor, of course, Sparkle is in the top list. Nelson Canlas updated sa showbiz happenings. Up next, Life at 30. Simula pa lang para kay Julian San Jose. Ano kaya ang mga dapat abangan sa Asia's Limitless Star? Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. Pinangangambahan ng COMELEC na magamit ang deepfake o ang pagmamanipula ng imahe ng mga kilalang tao para makapanlinlang sa paparating na eleksyon. Dahil dyan, dapat manong matukoy kung anong aspeto ng artificial intelligence ang dapat ipagbawal. Nakatutok si Ian Cruz. Maraming imahe na ng mga kilalang tao ang namanipula. President Trump is a total and complete dip. Akalaing sila nagsasalita pero hindi pala. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Ang mga tinatawag na deepfake video na ito, pinangangambahang magamit para makapanlinlang ngayong paparating na eleksyon. Kaya si COMELEC Chairman George Garcia sumulat na sa COMELEC Unbank para talakayin ang ukol sa paggamit ng artificial intelligence at deepfakes ngayong eleksyon. Sa kampanya, kinakailangan makatotohanan. Yun nga yung ating purpose. Paano mo liligawan ng mga mamamayan na pag magpapakatotoo ka kung gagamit ka ng iba't ibang pamamaraan na hindi pala ikaw yun? Artificial intelligence, yung deepfakes. At number 2, pwede kasi mabiktima ang kahit na sino ng deepfakes. Ano ibig sabihin? Nagsasalita at mukhang ikaw, parang ikaw. Kahit ikaw, magdududa, ako yata nga yun. Pero sa pandangan hindi pala ikaw yun. So, hindi ba napaka-dangerous nun? Ayon pa sa pinuno ng COMELEC, kailangan malaman anong aspeto ng artificial intelligence at deepfakes ang ipagbabawal, lalo't malinaw na mapanganib umano ang ilang aspeto ng mga ito. Presidente nga natin, nabiktima ng deepfake, di ba? May mga kumalat na ganyan, yung pala, hindi naman pala siya. Sa ordinaryong tao, kahit nga medyo yung mga professional na, hindi mo nga makikita kung fake na yung tao o yung nagsasalita, yung tinatawag na deepfake. So, how much more sa ordinary mga mamamayan? Bukod sa AI at deepfake,
Binabantayan din ng COMELEC ang mga sindikato o individual na nag-aalok na kayang manipulahin ang magiging resulta ng eleksyon at kayang magpanalo ng kandidato. Madami nakakarating na report sa akin, may mga tumatawag pa. Naglipa na po yung mga sindikato. Uulitin ko po, yung mga sindikato nag-aalok na kaya nila kayong panalunin, hindi kaya pong dayain ang ating pong sistema, ang ating pong makina. Wala pong katotohanan yung may contact daw sa COMELEC, contact si Chairman Garcia, contact ang ITD ng COMELEC, may kausap sa Miro System, hindi po makatotohanan. Inilabas na rin ng COMELEC ang calendar of activities para sa susunod na eleksyon. Doon po makikita nyo yung October 1 to 8 na filing, no substitution. After October 8, pwede mag-substitute mula October 1 to 8, yun po yung filing ng candidacy po natin. At naandun na rin po yung kung kailan start na election period, kailan mag-start ang gun ban, at iba pang mga prohibition. So again, expect po ng mga kababayan natin na hanggang bukas, hanggang mamaya po, ilalabas na po ng COMELEC. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Nakararanas pa rin ng kakulangan sa supply ng kuryente ang mga lugar sa Luzon at Visayas. Ang problemang yan ayon sa Energy Department, pinapalala pa ng mga plantang matagal nang naka-force outage. Nakatutok si Maki Pulido. Sinimula na ng Department of Energy mag-inspeksyon ng mga planta ng kuryenteng matagal nang di makapag-supply ng kuryente. Isa rito, noon pang 2022 naka-forced outage. Aabot naman sa 2 planta noong nakaraang taon pa. Hindi naman daw para manita, pero para kumpirmahin kung ang inireport bang sira, yun nga ang dahilan. Pinapalala kasi ng mga plantang matagal nang naka-forced outage ang kakulangan sa supply ng kuryente. Hindi kami regulatory body. Sa halip, kaya kami umiikot ay para malaman namin kung paano yung progreso ng kanilang pag-repair. May mga matagal nang naka-forced outage, may mga planta ring hindi pa online matapos maapektuhan ng bagyong Aghon. Kaya sa ikalawang araw, nagka-red at yellow alert sa Luzon. Yellow alert o kulang naman sa reserbang kuryente sa Visayas. Laging nagbabantay ng balita si Lolo Benjamin, kaya pag naririnig na niya ang mga red at yellow alert, nag-aalala na siya para sa susunod na electric bill. Dahil kulang po ng supply ng power. Tataas na naman ang bayarin sa kuryente, di panibago. Gastusin na naman. Maging asosasyon ng mga electric cooperatives nag-aalala. Maaari kasing mataas pa rin ang singil sa kuryente ng ilang electric cooperatives nitong Hunyo dahil mataas pa rin ang bentahan ng kuryente sa spot market dulot ng mga red at yellow alert. Dahil mataas po yung cost sa market ngayon, which will be billed to the consumers this June. So, asahan po nila na mataas po talaga sa June. Kaya may information dissemination campaign daw ngayon ng ilang electric cooperatives para ipaintindi sa kanilang mga miyembro na ito ang dahilan ng pagtaas ng generation charge. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Ika nga, kung gusto, palaging may paraan. Patunay riyan ng estudyante sa Talisay City na isinabay sa pag-aaral ang pagtatrabaho para matustusan ang kanyang pangangailangan at makatulong sa pamilya. Nakatutok si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maituturing na mapalad ang taong makapag-aral sa kolehiyo at makapagtapos sa gustong kurso. Dahil may ilang hindi talaga kayang maitaguyod ng kanilang mga magulang, gaya ni Junie ng Talisay City, Negros Occidental. Pero hindi yan naging hadlang kay Junie at sa halip, naging inspirasyon niya para lalong magpursige sa pag-aaral sa Carlos Hilado Memorial State University sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. 2021, nang mapinsala ng Bagyong Odette ang bahay ni na Junie. Mula noon, nakita niya ang paghihirap ng magulang na muling makabangon sa kalamidad. Nagkakita ko nga ang parents ko, hindi kaya kaya i-sustain ang akon nga mga needs. Nag-decide ko nga mag-apply, like personal, gid nga nagkadto ko sa mga establishment para magngita obra. Naging online English teacher si Junie at nakapagtrabaho rin bilang call center agent. Bahagi raw ng kanyang sahod ay nakalaan sa pag-aaral at ang iba ay pangtulong sa pamilya. Aminado si Junie na hindi naging madali ang pagbalanse ng oras sa trabaho at pag-aaral. Damo, ganyan times nga arang mag-give up ka na. Kaya syempre, ara balang kapi-kapoy nalawas mo, dason ang pressure. Balang every time nga ma-failure kabi, ma-extend kagid another year. Pero pagkatapos ng 6 na taon, nagbunga rin ang lahat ng kanyang paghihirap nang magtapos siya sa kolehiyo. Kaya naman proud na proud sa kanya ang kanyang ina.
Nakita ko ang bata ko gatutumis bilang. Pasalamat ko Ginoo na makapatapos ko siya. Maging ang kanyang kolehiyo. Makita mo gid sa kay Junie nga estudyante nga tiga persevere gid ang experience niya as a student. So makita mo gid sa iya nga ara gid nag-strive gid siya. Mula sa GMA Regional TV, One Western Visayas at GMA Integrating News, Eileen Pedraso, nakatutok 24 oras. Patuloy pa ang pag-aaral na gawing legal ang mga motorcycle taxi bilang pampublikong transportasyon. 2019 pa nang simulan ng pilot study. Ano ng rekomendasyon ng LTFRB? Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Umulan o umaraw, marami ang sumasakay sa mga motorcycle taxi tulad ni Mark na nakatira sa Quezon City at nagtatrabaho sa Mandaluyong. Mas mabilis po. Convenient po kasi sobrang traffic ngayon eh. Kahit nga ang mga dekotse tulad ng estudyanteng si CJ, naiengganyo na rin na mag-motorcycle taxi. Safe naman, depende rin sa driver. Depende sa sitwasyon kasi pag traffic, syempre, kahit pag naghahabol ng oras, traffic, ganun. Kailangan yung mas parang efficient so magmamotor ka. Hindi lamang ang commuters na nakakakuha ng benepisyo sa mga motor. Si Mark siyam na taong tricycle driver at ngayong buwan lumipat bilang motorcycle rider. Mas malaki raw ang kita. Doble po, minsan po triple. Ang mga motor na ginagamit bilang motorcycle taxi bahagi na mahigit 8 milyong motor na nakarehistro sa Land Transportation Office ng isang taon. 7 beses na mas marami na sa mga nakarehistrong mga kotse. Pero hanggang ngayon, ipinagbabawal pa ang mga motorcycle taxi bilang legal na pampublikong transportasyon. Pinayagan lamang ang mga ito ng Kongreso na tumakbo sa kalsada sa ilalim ng pilot study simula pa noong 2019 para alamin kung ligtas itong maging public transportation. Tapos na ng LTFRB ang pag-aaral na sakop ang Metro Manila, Metro Cebu at Cagayan de Oro. Ayon sa 3 transport network companies o TNC, nakasama sa pag-aaral 68,000 ang mga nakarehistrong motor sa kanila. Batay sa pag-aaral, tinatayang 370,000 ang sumasakay ng mga pasahero araw-araw sa bansa sa kanila. Napupunan daw nito ang kakulangan sa pampublikong transportasyon. It's a stopgap measure only because there is a limitation in our public transport system. May mga gap. So to fill in this gap, this MC taxi is here. Kaya inirekomenda ng LTFRB sa Kongreso na gawing pampublikong transportasyon na ang mga motor. It affords the public a cheaper means of transportation, a faster means of transportation. Ang pag-aaral na yan ang isusumite sa Kongreso para sa ginagawang batas para gawing legal na ang mga motor bilang pampublikong transportasyon. Natanggap na ng Kongreso ang pag-aaral. Isa sa mga gustong ipatupad ni House Committee on Transportation Chairman Congressman Romeo Acop ay ang training para sa mga magmo-motorcycle taxi kahit nasa mga kasalukuyang driver na nito. You just look at the way motorcycle drivers, on the road. Dapat bago ka maging mapasama doon sa motorcycle taxi o motorcycle for hire, dapat may formal training. Nasa second reading na ang binubuong Motorcycles for Hire Bill ng Kamara na magtatakda ng mga alituntunin para sa mga motorcycle taxi. Sa Senado, nasa Committee on Public Transportation ang sariling bersyon nito ng panukalang batas. Ayon sa chairman nito na si Senador Grace Poe, ang resulta ng pag-aaral ay magbibigay daan para sa pagpapalawig ng operasyon sa buong bansa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Natukoy na ni Philippine National Railways Chairman Michael Ted Macapagal ang driver na gumamit sa kanyang pangalan ng sitahin sa EDSA busway kamakailan. Plano raw ni Macapagal na magsampa ng reklamo dahil sa paninira nito sa kanyang reputasyon. Dagdag pa niya, hindi ito ang unang beses na may gumamit sa kanyang pangalan. Una nang nilinaw ni Macapagal na hindi siya ang may-ari ng nasitang pickup at hindi raw niya abusuhin ang kanyang posisyon. I'm really upset, no? I'm really upset. Madadamay, syempre, pati pamilya ko at lalong-lalo na itong ahensya namin, itong PNR. Actually, pangalawa o pangatlo o pang-apat na, may mga tao na gumagamit ng pangalan ko na inireport ko po sa NBI. Ang ginagawa raw sinasabi that binigyan ko raw sila ng authority na na mag-operate.
Off to Taiwan ang ating limitless star na si Julian San Jose para makasama ang global Pinoys doon para sa Araw ng Kalayaan. Pero bago yan, nagpa-wow muna si Julie sa kanyang sexy birthday photoshoot. Makichika kay Aubrey Carampel. Julian San Jose just turned 30 recently at para i-celebrate ang panibagong milestone na ito, may fierce and edgy pictorial ang Asia's limitless star. Highlighted ang curves ni Julie, suot ang black cut-out dress. Sultry at 30 naman ang peg ng kanyang photos, wearing a beige crop top. Marami ding mga changes, maraming mga realizations in life. So I guess yun yung paraan para like maipakita like somehow like okay, I think I consider myself a grown woman, I guess. Nasa adulting stage na nga raw si Julie, pero slowly but surely pa rin ang pag-abot niya sa kanyang life goals. Marami pa talaga akong gustong ma-achieve. Pero like when it comes to like sa life, parang mas kailangan akong matutunan maging independent at tumayo sa sarili kong mga paa. So I'm grateful kasi syempre tinutulungan ako ng family ko and my loved ones. Talagang tinutulungan nila ako mag-grow. Siyempre katuwang niya rito ang other half of Juliver na si Raver Cruz na ever-present daw sa kanyang buhay. Tulad na lang ng kanyang intimate birthday celebration kamakailan kung saan spotted ang kanyang boyfie, pati na ang kanyang friends and family. Halos lahat siya yung nag-asikaso. Sabi ko, alam mo, ikaw talaga yung may birthday dito. Ikaw yung punang abala eh. Pero tapos nag-asikaso siya ng banda kasi since we love music, nag-ayos siya ng jamming. Next month, biyaheng Taiwan si Julie para magdiwang ng Independence Day kasama ng Filipino community doon. Naghahanda na rin siyang sumabak muli sa panibagong Sparkle Concert Tour sa US at Japan. Gearing up na rin si Julie sa bagong season ng The Clash. At may big announcement din daw siya very soon. May malaking pasabog. And I'm sure na matutuwa yung mga supporters, yung mga tao. Kasi like, oh wow, like, oh, mayroon pala ganito. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Vicky, Rafi, Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Vicky Morales. Ako naman si Rafi Tima para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.